Ito namang House Appropriations Committee Chair, sinabing science-based approach ang gagamiting parameters sa pag-aproba ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay niya, naritong mga balitang tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Idadaan sa science-based facts ang pag-aproba sa mga flood control projects. Ibig sabihin, sasailalim na sa masusing pagsusuri ang mga proyekto. Ito ang tiniyak ni House Appropriations Panel Chair at Nueva Ecija Representative Micaela Sansing sa budget briefing ng ahensya ngayong araw. Naglatag si Sansing ng mga parameters na siyang magsisilbing gabay sa pag-aproba sa mga flood control projects. Binigyang diin ang mambabatas. Dapat may malinaw na feasibility study at nakabase ito sa science at ang pag-aproba sa proyekto. Isinusulong ni Sansing na ang magiging basehan sa pagtukoy sa mga proyekto ay ang Project NOAA bilang pangunahing determinant, partikular sa mga lugar na nakalagay sa red zone. Hinikayat ni Sansing ang mga kapwa mambabatas, tutukan ang mga ipatutupad na reforma sa Department of Public Works and Highways upang masiguro ang accountability at responsiveness ng sa gayon. Mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa anomalya. Dapat magkaroon din ng sistema sa mga ahensya para hindi na maulit ang mga ganitong insidente. Tatalakayin naman ngayon sa budget briefing kung paano ayusin ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa 2026 National Expenditure Program upang masiguro na ang mga proyekto ay talagang mapapakinabangan ng taong bayan. Pakinggan natin si Representative Micaela Sansing. The 2026 NEP are based on clear feasibility studies and are based on science, based on facts. Let us use a science-based approach. In order to rationalize the funding of flood control projects for 2026, I am strongly advocating for the use of Project NOAA, or the Nationwide Operational Assessment of Standards under the UP Resilience Institute, as the main determinant for identifying which flood control projects should be allowed for funding in the 2026 budget. Only those indicated as red zones, as per the flood hazard map of Project NOAA, should be allowed. What are red zones? These are areas posing high risk of fatality. Payag ni Representative Micaela Sansing. Samantala, ayon naman kay itong si Secretary Dizon na kailangan talagang repasuhin ang nasa 268 billion na pondo para sa flood control projects ng ahensya. Mula sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.